to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cavite page. God is good all the time. 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 All the time, God is good. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa ating OPM Online Prayer Meeting. Live po tayo dito ngayon sa ating Facebook page, Jesus Comfy Church. Every Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. lang po tayo, mga kapatid. At nga po muli ang inyong lingkod ngayong Wednesday night, Sister Novi Montoya. Kapatid, I'm so blessed that you are here tonight, and thank you, Lord, no, sa bawat isa na kasama natin ngayon. At ready na po ba kayong tumanggap ng mensahe, salita ng ating Panginoon ngayong gabi? Amen. Thank you, Lord, mga kapatid. Comment yung mga po dyan, mga kapatid, kung saan kayo nanonood tonight. At kung first time mo, huwag pong kalilimutan i-type ang new blessing para ma-welcome namin kayo ng sobrang mainit at ng buong puso. Praise the Lord. At para sa ating digital mission, sa ating digital evangelism, please don't forget, mga kapatid, to like and share this live video. Isang click na lang, mga kapatid, marami na maaabot na mensahe ng ating Panginoon. Keep tagging and mentioning your friends and loved ones. Praise the Lord. Thank you, Lord, sa mga masisipag nating mga kapatid na laging nag-share ng ating live at laging nagme-mention ng kanilang loved ones. May your faithfulness be rewarded, mga kapatid. Ayan, thank you, Lord. Bati-bati muna tayo ng isang pinagpalang gabi. Ayan, sa mga early birds. Hello, Sis Rhea Quaresma. Laging maaga ito, no? From China. We are praying for you, sis. And we are looking forward to seeing you soon by God's grace. Ayan, hello, Sis Jenny de la Cruz. Dati lang nasaguran na itong kapatid natin. Ngayon, kasama na natin na nagpupuri sa ating Panginoon. Praise the Lord. Isang mainit na pagbati din sa ating local and international churches, sa mga kapatid natin na sa Jesus Comfy Church, Greece and Canada. Thank you, Lord Jesus, sa mga buhay niyo po, mga kapatid. Pinagpala rin po ang gabi sa ating mga local church families, J. Comfy Nasugbu, J. Comfy Manila, J. Comfy Nueva Ecija, at Jesus Comfy Church Las Piñas. Thank you, Lord. At binabati din natin ang mga pinagpalang tagapangalaga ng kawan ng Diyos. Hello po, Pastor John, sa Canada ngayon. Salamat po sa buhay ninyo, Bishop Ricky. Hello po, Reverend Joe, Pastor Arnold, Pastora Vaji. Hello po, Pastor Bon, Pastora Josephine Ilagan. Salamat po sa inyong buhay, J. Comfy Pastors natin. At shoutout din sa ating church ministries, no, from Praise and Worship Team, Young Pro Men's and Women's, no, Men's Ministry, Ushering Team, Gen Z and Growing Things Ministry. Of course, meron tayong Kids Church, no, Dance Team, Women's Ministry, Media Ministry. Ayan, thank you, Lord. Hello po sa ating mga servant leaders din. And of course, isang pinagpalang gabi din sa ating butin at anointed na pastor, Pastor Robal Rusit. At syempre sa kanyang magandang may bahay na sobrang supportive at anointed din na si Sister Isabel Rusit. At sa buong Rusit family, sa Rusit Kids, hello mga kids sa inyo. Thank you, Lord, po sa inyong buhay, Pastor, sa inyong katapatan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord. Iniimbitahan din po namin kayo na sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon, no, sa ating Sunday service at 11:30 a.m. Located po tayo sa Gig Mall, 2nd floor, Pulang Lupa, Las Piñas City. Sama muna, mga kapatid, ang iyong mga mahal sa buhay. At kung naghahanap ka ng church family or if you've been praying for a fresh encounter with Jesus, this is your confirmation, mga kapatid. And praise the Lord. Mga kapatid, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating gawain, hiniin muna natin ang presensya ng ating banal na Diyos sa ating kalagitnaan. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Aming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. We glorify your name. We magnify your name, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, for this another wonderful opportunity, Panginoon, na
upang kami, Lord, ay magkakatipon-tipon muli, Lord, sa iyong banal na presensya. Sa gawain namin ngayong gabi, Lord, dalangin ko, Panginoon, na patuloy ka, Lord, na mangusap sa bawat nakikinig, Panginoon, na buksan mo ang kanilang puso para sa iyong katotohanan. Ganon din, Panginoon, ang kanilang mga isipan upang, Lord, magkaroon ng transformation, Panginoon. Lord, bless mo ang bawat isang naririto, ganon din sa aming mga first-timers, Panginoon, na ikaw po, Lord, ang patuloy na mangusap sa kanila, Panginoon, sa paraan na maunawaan nila, Panginoon. At Lord, dalangin ko na hindi lang ngayon, Panginoon, kundi, Lord, magpatuloy sila sa pakikinig, Panginoon. At Lord, tinadalangin ko yung mga kapatid namin, Lord, na wala ngayon. Aming pinagkakaabalahan. Ikaw na po, Lord, ang patuloy na mag-ingat sa kanila at ikaw na rin ang magtawag sa kanila. Dalangin ko, Panginoon, patuloy din po na lumago sa kanilang pananampalataya. At Lord, ngayong gabi, Panginoon, hinihingi namin, Lord, ang iyong pagsama. Puspusin mo, Lord, ng banal na espiritu. I-bless mo, Lord, yung salita mo na marami pang maabot po na kahit online, Panginoon, hindi ka limitado. Kayang-kayang magbago, Panginoon, ang puso ng tao. At marami din po, Lord, makapakinig ng mensahe mo at magkaroon ng kaligtasan. Lord, ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Kaya naman, Panginoon, patuloy mo kami, Lord, na samahan, mangusap ka, Panginoon. At Lord, yung mga salita, itong mga binhing ito, Panginoon, ay patuloy na lumago sa aming puso. Magkaroon ng transformation, magkaroon ng maraming bunga. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, itong gawain ito. Gamitin mo ako na daluyan ng iyong karunungan, Panginoon, ng mga pagpapala sa bawat kapatid na nakikinig ngayon. At Lord, pag-alabin mo muli ang puso ng bawat isa. Ang pangalan mo, Jesus. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Katatapos lang po natin manalangin, mga kapatid, at sa mga kapapasok pa lang, welcome po kayo sa ating online prayer meeting. Live po tayo ngayon dito sa Jesus Coffee Church, no? Thank you. Tuloy-tuloy po ito, mga kapatid, no? From Monday to Friday, 7 to 8 p.m. lang po tayo, mga kapatid. Ang ating Monday, meron tayong Sunday service replay kung saan mapapanood natin ang praise and worship, sama-samang nagpupuri sa Panginoon, at syempre yung ating word. Tuesday naman ang ating Sunday service replay na ibabahagi ng ating butihing pastor. No, every Sunday, meron tayong mga iba't ibang series kung saan talagang nakaka-uplift ng spirit, no? Kaya lagi kayong invited, mga kapatid, sa ating mga gawain, no? Para lalo pang lumakas yung ating pananampalataya. Praise the Lord. Ngayon naman po, time to worship the Lord. Aawitin na naman natin ang isa sa mga original compositions ng ating church. Ang pamagat na ating awitin ngayong gabi, Hanggang Huli. Praise the Lord. At thank you, Lord, sa buhay ng ating media team. Ilalagay po ang lyrics ng ating kanta sa ating comment section at huwag lang po tayong makinig. Sumabay po tayo, mga kapatid, no? Ibuka natin yung ating mga bibig. Kapatid, hanggang huli. Thank you, Lord. Sa gitna ng kahirapan, ikaw ay sasalamatan. Sinabi mo, hindi iiwan, hindi
Sarap. Sarap sa puso, no? Ibang-iba talaga kapag nasa presensya ng ating Panginoon. Yung kinanta po natin kanina mga kapatid ay isa sa mga original songs ng ating simbahan na Jesus Coffee Church, no? Pinamagatang Hanggang Huli, lilingkod tayo sa ating Panginoon. Thank you, Lord, no? Sa buhay na ating worship team na patuloy ginagamit sa kanyang kaharian. At praise the Lord, we invite you, mga kapatid, to check our YouTube channel, no? Mapapakinggan po natin ito at mapapanood, no? Marami pa tayong worship songs doon, sermon clips and short videos na siguradong magpapalakas sa faith nyo. Nasa comment section po natin mga kapatid ang ating link, no, na ating YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kapatid, subscribe ko na para lagi kang updated sa lahat ng uploads natin at talagang makakatulong sa spiritual growth mo. At meron din tayong TikTok account ng mga kapatid. Nasa comment section din natin, no? Siyempre dito sa ating page, Jesus Coffee Church, kung saan tayo live ngayon mga kapatid. Please follow and like nyo po mga kapatid para lagi rin po kayong updated, no, sa lahat ng ating mga gawain. Praise the Lord. At ngayon naman mga kapatid, samahan nyo, magko-coffee break muna tayo. Dagdag kaalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Amen. Praise the Lord. At ang ating coffee break ngayong gabi ay mababasa sa Proverbs o sa Tagalog ay Kawikaan chapter 23 verse 22. Proverbs chapter 23 verse 22, sabi dito, makinig ka sa iyong ama na pinanggagalingan ng iyong buhay at huwag mong hamakin ang iyong ina kapag siya ay matanda na. Amen. Meron pong dalawang sinabi si Solomon po dito, no, ang writer ng Proverbs. Ang sabi niya, una, makinig. Pangalawa, igalang. At ito naman talaga ang nais at malinaw na instruction din, no, ng ating Panginoon na sa bawat anak, sa bawat nandirito ngayon na nakikinig. Lalo na po sa ating mga kabataan ngayon. Una, ano sabi? Makinig sa iyong ama. Pangalawa, huwag mong hamakin ang iyong ina, lalo na habang siya'y tumatanda. Sabi nga nila, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero alam niyo po, sa totoo lang mga kapatid, nakakalungkot na ang realidad ngayon. Sa dami ng balitang napapanood natin, may mga kabataang sinasaktan ang sariling magulang, may mga anak din na hindi na kayang alagaan ang kanilang mga tumatandang magulang. At meron pang iniiwan na lang basta sa lansangan na parang bang pusa lang o parang wala lang. Nakakaalarma na, no, na parang ang mga tabu noon ngayon normal na lang sa Gen Z. Totoo na, Gen Z naman talaga tayo ngayon, pero hindi ibig sabihin no na wala na rin tayong values, no? Hindi excuse ang panahon para kalimutan ang utos ng ating Panginoon. Nasabi diba sa Exodus 20:12, igalang mo ang iyong ama at ina. Sa dami ng noise sa paligid natin, yung social media, TikTok, YouTube, IG, Facebook Reels, at kung ano-ano pang platforms, nawawala na talaga yung mga focus ng mga kabataan ngayon. Mas mabilis pa nga yata ang mag-reply di ba, sa notification nila kaysa tawag ng nanay. Mas alert pa nga yata sa chat ng kaibigan kaysa tinig ng magulang. Kaya naman minsan, pahirapan na rin sa pag-utos sa kanila at talaga naman kapag pinagagalitan naman, dead man na lang. Iba na talaga, no? Mas mabilis pa yata, no, ang mag-roll ng eyes kaysa magsabi ng opo. Bakit nga ba ito mahalaga, no, na bigyan diin? Dahil hindi lang ito simpleng respeto, no, mga kapatid, kundi utos mismo ito ng Diyos. Sabi nga diba sa Ephesians chapter 1 verse 3, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, with a promise, so that it will go well with you and that you may live, you may enjoy a long life on earth. Amen. Malinaw na anuman ang generation mo, millennials, Gen Z, baby boomers, di ba? Ang paggalang, pagsunod at pagrespeto sa ating mga magulang
ay hindi nakabase sa panahon o kailan ka pinanganak, kundi ito ay utos ng Diyos para sa lahat ng panahon. Tandaan natin mga kapatid, ang pagiging suwail na anak ay hindi kinalulugdan ng magulang at mas lalong hindi kinalulugdan ng Panginoon. Reminder ito to every anak listening tonight, no? Kung kasama mo pa ang nanay at tatay mo, mga magulang mo, mga nagpalaki sa'yo, ipakita mo ng pagmamahal mo sa kanila habang hindi pa huli ang lahat. Sabihin mo, I love you mama, I love you papa, I love you daddy and mommy, mamang, lola, sorry po sa lahat ng kakulitan ko, pagsaway. Totoong walang perfect na magulang mga kapatid at walang aksidente na sila din ang ibinigay ng Panginoon para makita ng mga anak kagandaan ng mundo. Mga Gen Z dyan, ito na ang paalala, no? Huwag pasigaw kapag sumasagot sa magulang. Huwag i-roll ang eyes pag pinagsasabihan. Diba? Huwag tamaring makinig, huwag maya-maya. Kahit syempre paulit-ulit ang payo ni nanay at tatay para din naman sa inyo yun, diba? Ang respeto ay hindi lang sa I love you ma, I love you pa, kundi ito'y pinapakita rin sa gawa at sa paraan ng pakikinig, pagsunod at paggalang sa ating mga magulang. Lalo na kapag kayo ay tinutuwid. Para naman din po sa ating mga magulang, maraming salamat po sa inyong sakripisyo, sa walang sawang paggabay, panalangin, at pagtuturo po sa inyong mga anak. At syempre, pagtatanim, pagtuturo ng salita ng ating Panginoon. Alam natin, ay bunga ang lahat ng yan. Lalo na kapag nakaugat kay Kristo. Kaya keep on praying for your children, living a godly example and trusting God with their future. Dahil ang anak na itinuro sa tamang daan, hindi lalayo sa Panginoon. Amen. At yan po ang ating Comfy Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Amen. Praise the Lord mga kapatid, no, sa ating Comfy Break ngayong gabi. Patuloy lang po tayong magbasa ng salita ng ating Panginoon, no, araw-araw at huwag lang natin basta babasahin mga kapatid, kundi isa puso natin ito, meditate natin ito upang patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya at magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Tuloy lang po tayo mga kapatid sa ating gawain dito sa ating OPM Online Prayer Meeting at papunta na po tayo sa Word of God. Pero bago yan mga kapatid, ihanda po muna natin ang ating OPM notebook, ballpen at ating mga puso sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Amen? Kuha na po tayo mga kapatid ng ating mga Bible at sabay-sabay nating buksan at basahin sa Luke chapter 1 verse 26 to 31. Sa Luke chapter 1 verse 26 to 31. Sa New Testament po natin ito mga kapatid mabasa at habang binubuksan po natin ang ating mga Biblia, ini-invite namin kayo sa ating Bible study every Wednesday night. Mamaya meron tayong Bible study, no? 8:30 p.m. Syempre headed by our very own Pastor Ruban Rusit. Thank you, Lord Jesus. Taos puso din no, na nagpapasalamat sa Diyos sa buhay ng ating mga kingdom partners. Ayan, ating kingdom builders, mga supporters natin, at yung mga ating faithful tithers. Diba na buong kagalakan at katapatan na nagbibigay para sa gawain ng ating Panginoon. Mga kapatid, alam natin na tapat ang Diyos. Wala ni isang pangako niya ang napako pa, kaya ang bawat binhi na itinatanim natin sa kanyang kaharian ay tiyak na kanyang palalaguin din ito at sa tamang panahon, aani tayo ng masagarang pagpapalas. Yung mga kapatid, nandyan po sa ating comment section ang ating GCash number, video accounts. God bless you 100-fold for your generosity. Praise God! Ito na ba mga kapatid sa Luke chapter 1 verse 26 to 31. Basahin na po natin mga kapatid. Sabi dito, pinahayag ang pagsilang ni Jesus. Verse 26, nang ika-6 na buwan ng pagdalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David.
Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Amen. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Verse 30, sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y pangalanan mong Jesus." Amen. Praise the Lord. Manalangin po tayo mga kapatid. Maraming salamat, O Diyos, sa pagbasa, Lord, ng iyong salita. Pagpalain mo nga ito, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng knowledge, wisdom, and understanding. At sa bawat mensahe mo, ito ay maging aral din, Panginoon, sa aming buhay. Lord, kagaya ni Maria, mangusap ka rin sa amin, Lord. Buksan mo, Lord, ang aming puso upang tanggapin ang iyong salita. Buksan mo, Panginoon, ang aming isip. Patuto, Panginoon, at tanggapin ang iyong katotohanan. Dalangin namin na ang bawat binhing na itanim sa bawat puso, Panginoon, na naririto ay patuloy, Lord, na lumago. Kitaan ng pagbabago, Panginoon, at maraming bunga. Kaya, Lord, ngayong gabi, samahan mo kami. Patuloy kang mangusap, makikinig kami, Panginoon. Tinataas namin, Panginoon, ang katagumpayan na aming gawain. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, mga kapatid. Pinagpalang gabi muli at sobrang nakaka-bless, no, na eto, nagkakasama-sama na naman muli tayo sa presensya ng ating Panginoon at sa pag-aaral ng kanyang salita. Tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid, sa napakagandang series natin, no? Through the lives of great women in the Bible, no? In the past weeks, nakita natin ang kamay ng Diyos sa buhay ni Hannah. Isang babaeng kinukutya dahil sa pagiging baog, pero hindi siya lumaban, no, sa salita, kundi talaga iniluhod niya ito sa panalangin ng buong puso. At nakikita din natin kung paano talaga mutupad si Lord ng panalangin nang ipinagkaloob niya si Samuel, isang propetang talaga namang ginamit ng Diyos para baguhin ang kasaysayan ng Israel. Ngayong gabi naman, another woman of faith naman ang ating kikilalanin. Ibang klaseng babae din ito dahil siya ang magiging ina ng ating tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. May tanong muna ako sa inyo. Ayan. Sino ba sa inyo dito ang nakatanggap na ng balitang bumago sa buong buhay mo? Yung bang balitang hatid ay iba't ibang emosyon? Siguro yung iba nakakatanggap ng disconnection notice sa Meralco. Naku, yan talaga ang balitang kinatatakutan din ng mga mamis natin, si Judith tsaka si Meralco. Yung iba naman, Mare, congrats, may utang ka daw. Naku, ano ba naman yun? Siguro yung iba ay good news naman, Ma, pa-promote ako. O di kaya, Ma, pakasama ako sa top 10. Grabe. At may kilig moments din naman siguro ng mga balita, no? Or she said yes. At, engaged na ako. Naku, nakakatuwa naman talaga kapag puro good news ang ating nare-receive, di ba? So, nakakalungkot man, yung merong bad news, pero hindi natin makontrol, no, kung ano yung mga natatanggap nating balita. Pero alam nyo ba, bakit ko naitanong ito, mga kapatid? Kasi, sa Biblia, meron ding babae na nakatanggap ng balitang hindi lang life-changing, kundi world-changing. At alam niyo ba kung sino ang naghatid ng earth-shaking na balitang ito? Hindi ito galing sa kapitbahay, ha? At hindi rin taga-GMA or ABS ang naghatid ng balita, kundi isang mensahero galing sa langit. What? Yes! Siya ay isang anghel na ang pangalan niya ay Angel Gabriel. Wow, grabe! Isang sugo mula sa langit na nagbalita, no? Di kay Mary. Wow, Lord, grabe. What a divine visitation. Ikaw kaya, kapatid, no? Sa mga kababaihan dyan, ano kaya yung mararamdaman mo kung may anghel din na bumisita sa'yo at sasabihin sa'yong, you will conceive and give birth to a son. Wow! Ano kayo magiging reaction mo, no? Sige nga, type nyo sa comment section. Siguro mapapatulala, no? Manginginig sa kaba o mahihimatay na lang. O hindi kaya, baka naman, Lord, hindi ako yun, na baka sa kapitbahay ko yan, Lord.
Pero alam niyo ba mga kapatid, si Mary, no, kahit natakot man siya, no, sa sinabi ng anghel o nakita yung anghel, hindi siya tumakbo at nagtago. Oo, napaka-angelic encounter talaga yun eh. Kaya nga unang sinabi ng anghel kay Mary, di ba, na do not be afraid, Mary. Ngayong gabi mga kapatid, hindi lang natin pag-aaralan ang kwento ni Maria, no, kundi matututo din tayo mula sa kanya. Si Mary na tuwing December lang natin naririnig, di ba, na pinanganak si Jesus sa sabsaban. Pero ngayon, kahit hindi December, no, pag-aralan natin ang kwento ni Maria, no, kundi matuto din tayo mula sa kanya, because even today, God is still looking for people like her. People like Maria. People who are available, who believe, and who are fully committed to His plan. Kapatid, let's dive into her story and let the Holy Spirit speak to us tonight. At dito po sa binasa po natin kanina sa Luke po, no, chapter 1. Ayan, about kay Mary nga po, no, kung saan itong may pusong handang tumugon sa Diyos, no. Isang ordinaryong dalaga mula sa isang di kilalang lugar sa Nazareth. Ayan, walang reputasyon si Mary, walang titulo, pero siya ay ginamit ng Diyos. Isang berhen, may malinis na puso at may takot sa Diyos. Pero hindi lang si Maria ang bahagi ng plano ng Diyos. Siya ay betrothed. Engaged po si Mary kay Joseph, isang karpentero na mula sa lahi naman ni David, no. Sa kultura po kasi nila mga kapatid, yung betrothal ay halos kasal na, legal at sagrado ang kanilang commitment kahit hindi pa sila nagsasama. Ngayon, isipin mo ito kapatid, no, engage ka, tapos biglang nagdadalang tao ang fiancé mo at hindi ikaw ang ama. Grabe. Pwede siyang papahiya eh, di ba, si Mary at si Joseph? Pwede siyang batuhin. Dahil si Joseph ay righteous man nga, sabi sa Biblia, and did not want to expose her to public disgrace itong si Mary. Tahimik siyang nagdesisyong hiwalayan si Maria ng palihim. Pero habang natutulog siya, no, talagang Diyos na mismo ang nangusap kay Joseph sa panaginip na do not be afraid to take Mary as your wife. So, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. So, talagang ano yung tugon ni Joseph dito? He did what the angel of the Lord commanded him. So, God was preparing hearts. He was preparing nations and history for the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Hindi isang hari o leader ng relihiyon ang unang ginamit ng Diyos, kundi isang kabataang may pusong surrendered. At yun nga po ay si Mary. Kaya ngayong gabi mga kapatid, meron po akong ibabahagi sa inyo na 3 points, no, o ABC points para mas madali nating matandaan ang mensahe ng Diyos. At ang unang point na ibabahagi ko tonight, mga kapatid, ay letter A, available for God. Type nyo nga dyan mga kapatid, available for God. Sige nga mga kapatid, i-type nyo sa comment section, Lord, I'm available. Now, speaking of available mga kapatid, di ba madalas nating naririnig ito sa araw-araw sa mga friends, families natin, no? Familiar na talaga tayo dyan. Uy, available ka ba this weekend? Tara, kape tayo. Available ka ba bukas? Birthday ko, punta ka ah. At minsan naman sa sobrang available mo, parang anytime game ka agad. Uy, road trip naman tayo, sama ka ha. Pero bago ka sumagot, ang tanong mo muna, depende, sino bang kasama? Diba, minsan ganyan tayo minsan. Let's be real mga kapatid. Madalas ang pagiging available natin ay nakadepende rin, no, sa kausap, sa mood natin, kung feel lang talaga natin. Kapatid, kapag si Lord ba ang tumawag, available ka ba? Hindi para sa kape ha, hindi para gumala ha, pero para sa kalooban niya, para sa plano niya, para sa kingdom work niya. Available ka ba? Alam niyo kapatid, si Mary kung tutuusin, pwede naman siyang tumanggi, tama? Marami siyang valid reason eh. Her age, si Mary, bata pa siya. Scholars say she was about 14 to 15 years old that time. Her status, ordinaryong babae lang siya. Wala namang special sa kanya. Hindi siya kilala. Hindi siya reyna. Her unknowns. Paano niya i-explain sa family niya na nagdadalang tao siya? Through the Holy Spirit. Ngayon kapag
kapatid, tanungin natin ang mga sarili natin. Ano ba ang mga humahadlang sa atin para hindi maging available sa Diyos? Let's be honest mga kapatid. Ang opposite na available ay hindi lang unavailable. Ang pinakakalaban niyan ay busyness. Tama? Yes, busy sa trabaho, busy sa errands, busy sa negosyo, busy sa social media. Hindi naman masama ang pinagkakaabalahan natin mga kapatid dahil lahat naman yan ay nagmula din sa ating Panginoon, ang trabaho natin, ang business natin. Pero nagiging mali lang no, kapag mas priority mo na ang mundo kaysa presensya ng Panginoon. Kaya kapag may nagyaya na, di ba, tara Bible study tayo. Ang sagot, next time na lang, maglalaba pa kasi ako eh. Tara church tayo. Naku, tambak pa ako sa gawain sa bahay eh. Tara, prayer meeting na. Diba, yung mga ganun. Pas muna ako dyan. May ibang lakad kasi ako ngayon eh. Bakit kaya ganun mga kapatid no? Kapag si Lord ang nagyaya, ang dali nating i-delay. Pero kapag gala, agad-agad, go! Anong oras ba kayo bukas? Anong oras yung gala natin? O di kaya, sasama ako kapag kasama si ganito. Kasama ako kapag kasama si ganyan. Isipin niyo ito mga kapatid ha, nung si Mary ba tinawag? Hindi naman group call yun, di ba? Hindi naman niya kasama si Joseph or friends niya. Mag-isa lang si Mary that time at wala rin special celebration sa araw na yun. It was a normal day. Pero kahit ordinaryong araw yun, dumating ang divine appointment. Dahil available si Mary. Nagamit siya ng Diyos para sa kanyang layunin at pinakamalaking plano dahil available siya. Ganon din tayo mga kapatid, ang pagtawag ng Diyos ay personal, hindi group setting. Hindi rin by barkadahan at tandaan natin mga kapatid, ang pagharap din natin sa langit, individual at hindi rin by group. I pray mga kapatid, ganyan din tayo, no? Maging available tayo. Hindi lang tuwing Sunday, hindi lang kapag may feel good moment, kapag si Lord ang nagbigay ng instructions, di ba? Malinaw yun at sigurado, kagaya kay Mary, di ba? May clarity at hindi ka maliligaw kasi may direction eh. Madidiscern mo na, teka, boses yun ni Lord di ba? Kasi ang totoong tupa ni Lord, naririnig ang boses na kanyang pastol. Sabi sa John chapter 10 verse 27 to 29, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Amen? So, paano maririnig ang tinig ng Panginoon? Sa araw-araw na pagbabasa ng kanyang salita, ang Biblia, to study the Word, sa pananalangin, sa pag-worship, sa pag-journal, sa pakikinig ng preaching, di ba? Every Sunday, maraming series na bahagi nating pastor. Dito malinaw no, na maririnig natin ang instructions at pangungusap ni Lord sa atin. At ang kanyang pinapagawa sa atin ay malinaw din no. Kaya patuloy tayong lumalago mga kapatid sa ating pananampalataya by hearing and hearing the Word of God. Kagaya ni Mary, nung narinig niya ang sinabi ng anghel, naniwala siya and available siya that time. Because when you make yourself available to God, He makes the impossible possible. Saan ba tayo dapat na maging available? Be available despite your limitations. Ayan kapatid, minsan iniisip mo na, hindi naman yata ako qualified Lord or bata pa naman ako Lord. Wala naman akong alam sa ganyan, wala naman akong yaman, wala akong posisyon, wala akong influence. Kapatid, tandaan mo, hindi dahilan ng edad para gamitin ng Diyos. Kahit sino ka man, bata ka man, matanda ka man, pwede kang gamitin ng ating Panginoon. Tingnan niyo si Mary mga kapatid. Teenager, ordinaryong babae, hindi nga siya kilala, di ba? Pero ang Diyos hindi tumitingin sa resume mo. Hindi naman na-impress talaga si Lord kung ano yung mga achievements mo sa buhay. Actually, galing naman lahat din sa ating Panginoon Wala tayong may pagmamalaki. Yung posisyon mo, yung work mo, yung karugtong ng name mo sa pangalan mo, oo, pabor yan ni Lord. At pagpapala. Pero, hindi naman yan ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap niya ang availability mo. So, I pray mga kapatid, no? Ganun din tayo. Si David nga, isang batang pastol din, no? Hindi nga siya isinama sa line-up ng magkakapatid para pagpilian bilang hari.
Pero anong sabi ng Diyos kay Samuel? In 1 Samuel chapter 16 verse 7, Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Sinasabi ng Panginoon kay Samuel na huwag tingnan si Eliab kasi napakakisig po niya, yun po yung panganay nila ni Samuel. Kasi mga kapatid, kahit anong gawin natin, no, hindi talaga tayo magiging perfect. Si Lord lang talaga ang perfect. Kasi makasalanan tayo di ba? Pero wag mo naman hadlangan ang plano ng Diyos sa buhay mo dahil may perfect plan ang Diyos kahit sa imperfect life natin. Si David, hindi naman the most experienced Walang training sa digmaan. Bata pa nga lang din siya Pero willing siya at available siya. At dahil available siya, ginamit siya ng Diyos para talunin si Goliath, para pamunuan ang Israel, para maging hari, para maging a man after God's own heart. Minsan mga kapatid, yung kahinaan mo, yan pa yung opportunity para i-display ng Diyos ang kapangyarihan niya sa buhay mo. 2 Corinthians chapter 12 verse 19, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. 2 Timothy chapter 1 verse 7, hindi spirito ng pagkatakot, pero baka ikaw na mismo ang umaharang sa sarili mong assignment sa kingdom ni Lord, kapatid. Pakinggan mo si Pablo kay Timothy. 1 Timothy chapter 4 verse 12, sabi ni Paul ito kay Timothy, huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, maging huwaran ka sa mga mananampalataya, sa pananalita, ugali, pag-ibig, at kalinisan. Bata pa si Timothy pero hindi sinabi ni Paul na hintayin mong maging leader ka muna bago ka kumilos. Sabi niya, maging huwaran ka ngayon pa lang. Ganyan din ang paalala sa atin, hindi hadlang ang edad o kakulangan sa galing o karanasan mo. Ang hadlang lang ay kapag pinayagan mong maniwala ang puso mo sa mga excuses. Pinangako naman ni Lord sa atin, di ba? Sa bawat mission natin na hindi niya tayo pababayaan ni iiwanan man. God does not need you to understand everything. Hindi niya naman sinabi na i-figure out mo lahat. Ang sabi niya, just trust me, anak. He just needs your yes. Ang tanong, available ka ba ngayon, kapatid? Kung tinatawag ka ni Lord ngayon, huwag ka na magdalawang isip pa, sumagot ka, yes Lord, amen. Believe in God's promise, mga kapatid. At alam niyo mga kapatid, kung ang availability ni Mary ang nagbukas ng pinto para sa plano ng Diyos, ang pananampalataya naman niya ang nagselyo nito sa kanyang puso. Mary did not just say yes outwardly, she believed inwardly. She did not just say yes with her mouth. She said yes with her faith. Kaya ginamit siya ng Diyos ng pangmalakasan talaga para sa kanyang kaharian, ang magdala ng tagapagligtas ng mundo. Alam niyo mga kapatid kung ano yung naging edge ni Mary? Trust. Tiwala siya kahit hindi niya alam ang buong detalye dahil alam niya kung sino ang tumawag sa kanya. Kapatid, yung din ang hinahanap ng Diyos sa iyo ngayon. 100% na pagtitiwala. Hindi lang ang yes Lord sa labi, kundi yes Lord na may pananampalataya. So, here's our second point for tonight mga kapatid. Believe in God's promise. Believe in God's promise. Pakitype mo nga dyan mga kapatid, Lord, I choose to believe. Sabi sa Luke chapter 1 verse 45, Blessed is she who believed that the Lord would fulfill His promises to her. Take note mga kapatid, hindi sinabing blessed is she who understood everything. Hindi rin sinabi blessed is she who had all the resources, kundi blessed is she who believed. Kapatid, sa dami ng pangako ng Diyos sa Biblia, minsan ang tanong hindi na lang kung may promise ba talaga si Lord, kundi ang tanong ay naniniwala ka ba talaga sa promise ni Lord? Let's learn from Mary. A woman who believed even when believing came with a price. Bakit? Kasi buhay na niya nakataya dito She believed even when it didn't make sense and the cost of her obedience. Tanong ni Mary sa Luke chapter 1 verse 34, How will this be since I am a virgin? Birhen po si Mary mga kapatid at alam natin yan. Pero buntis siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. At wala pa sa kasaysayan ang ganung pangyayari mga kapatid. Siya pa lang. Paano niya may paliliwanag sa pamilya na, sa komunidad, sa boyfriend niya si Joseph? Kasi sa kultura nga, di ba? Mary, ang purity at reputasyon ng isang babae ay napakahalaga. Lalo na kung siya ay engaged pero hindi pa kasal, betrothal.
legal commitment. Ito engagement sa Jewish culture or betrothal. Ito ay hindi simpleng fiancé-fiancé lang, no, tulad ngayon. Ito ay legal talaga na kasunduan na halos parang kasal na pero wala pang pagsasama. Physically, bawal pa yun. Kaya kapag ang babaeng engaged at nagbubuntis, nabuntis, ito ay tinitingnang matinding kasalanan. Katumbas nito ay adultery. Sabi sa Deuteronomy chapter 22 verse 23 to 24, kung ang isang dalaga ay nakatakda na ikasal at mahuli ng may ibang lalaki, sila ay parehong papatayin. Stone to death ang kaparusahan nito, mga kapatid. Grabe, di ba? Pangalawa, public shame and family honor, kasi kahihiyan ito ay sa buong pamilya. Sa kultura nila, honor and shame ay isa sa pinakamalaking values talaga. Kaya ang ganitong sitwasyon ni Mary, no, ay pwedeng maging sanhi ng pagtaboy sa kanya, di ba? Hindi kaya ay forced isolation o pagtatago. Even si Joseph, bilang isang righteous man, ay gustong hiwalayin, di ba, si Maria ng palihim para hindi siya mapahiya at mahatulan ng kamatayan. What makes Mary's faith powerful? Ngayon isipin mo ulit ang ginawa ni Maria, kapatid. Sabi niya, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ayon sa inyong salita. Grabe. She said yes, knowing the cost. Pero kahit alam niya, posibleng mangyari, possible rejection, she said yes. Pwedeng mawala si Joseph, pwedeng itakwil siya ng pamilya, pwedeng mapahiya publicly, pero naniniwala siya sa pangako ng Diyos. She believed, and that's faith. Ito ang faith na hindi nakabase sa convenience o comfort, kundi sa conviction. Gaya ni Mary, kung tinawag siya ng Diyos para dalhin si Jesus sa mundo, hindi ang pamilya niya, hindi community, kundi si Mary mismo. Ibig sabihin, kapag sa'yo nangusap si Lord, ikaw ang kikilos, hindi ang iba. Kaya nung sinabi ng anghel kay Mary ang plano ng Diyos, personal niyang piniling maniwala. Hindi siya naghintay ng approval ng iba. O di kaya nagtanong sa kaibigan, di ba, na itutuloy ko ba ang pinapagawa ni Lord sa akin? O wag na lang kaya. Natakot siya, oo, pero hindi siya nagpa-apekto, no, sa paligid niya. Naniwala sa Diyos kahit hindi pa niya alam ang buong picture. At yun ang tunay ng pananampalataya. Ito ang katotohanan, mga kapatid, no? Faith is not always understood. Totoo naman, di ba? Minsan yung taong tinawag, siya pa yung walang ka-support. Pero gaya nga ni Mary, remember this. You were called, not them. You are chosen. At ang obedience mo, hindi dapat nakadepende sa validation ng ibang tao. Tulad din ni na Abraham, sabi sa Hebrews chapter 11 verse 17 to 19, dahil sa pananampalataya, inihandog ni Abraham sa Isaac nang subukin siya ng Diyos. Naniwala siyang kahit patayin si Isaac, kayang buhayin muli ito ng ating Panginoon. Paano kung si Sarah unbeliever? At pinigilan ni Sarah si Abraham. O Abraham, saan mo naman dadali ng anak natin? Huwag ka na sumunod sa sinasabi ng Diyos, di ba? At paano kung nagpa-apekto si Abraham at nag-isip-isip din na, oo nga no, bakit ko naman isasacrifice ang anak ko? Pero ang punto dito, mga kapatid, hindi sila ang tinawag kundi ikaw. Kaya hindi talaga nila maunawaan yan. At kung nagpadala si Abraham sa opinyon ng iba, baka hindi na talaga niya nasunod ang Diyos. Si Abraham hindi humingi ng signs pero naniwala siya. Hindi nakadepende sa feelings o sitwasyon ang pagsunod at pananampalataya niya, kundi sa salita ng Diyos. Ang ginawa ni Abraham ay radikal at walang kasiguraduhan, pero bakit niya pa rin ginawa at sinunod ang ating Panginoon? Dahil kilala niya ang Diyos na tumawag sa kanya. Kapag sumunod ka sa kanya, kapatid, may kalakip na pagpapala. May pangakong probisyon sa bawat misyon. Sabi sa Deuteronomy chapter 28 verse 2, all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Kapag sumunod ka sa Diyos, may pangakong proteksyon. Kapag may misyon, may provision. Kung tunay kang tagasunod talaga ng ating Panginoong Hesukristo, meron talaga sakripisyo. Sabi sa Matthew chapter 16 verse 24, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, sumunod sa akin. Ang sinuwang sumunod kay Jesus ay kailangang handang tiisin ang persecution ng iba, ang posibilidad ng rejection, at ang bigat ng sariling krus. Hindi madali, dahil hindi naman ibig sabihin na blessed ka, na Kristiyano tayo, highly favored ka, wala tayong challenges sa buhay, na wala tayong problema o kakaharapin.
Meron pa rin mga kapatid. Hindi ibig sabihin na exempted na tayo at trouble-free na. Makita naman natin na may blessing or favor si Lord talaga. Pero does not mean smooth sailing na. Kapatid, tandaan mo, blessed ka hindi dahil wala kang problema, kundi dahil kasama mo si Lord kahit may problema. Kaya napakahalaga na sa gitna ng challenges natin, sa vision na pinapagawa sa atin ni Lord, ay meron din tayong someone na mag-i-encourage din sa journey natin, no? Para magpatuloy tayo. Sabi sa Luke chapter 1 verse 36, sinabi ng anghel kay Mary, ang kamag-anak mo Mary na si Elizabeth, na tinawag na baog ay 6 na buwan na nagdadalang tao. Wow! Praise the Lord! Mga kapatid, pansin niyo ba? Nung sinabi ng anghel kay Mary na buntis na rin si Elizabeth, hindi lang yun pampalakas ng loob. It was a divine reminder that you are not alone talaga. Ang mga kababaihan ay dapat nagsusuportahan, hindi nagsisiraan, kagaya nila Mary at Elizabeth. Because when someone walk together in faith, generations are changed. Good news upon good news yun, na sinasabi ni Lord, anak, kung nagawa ko sa kanya ang himala, kayang-kaya ko rin gawin sa'yo yan ngayon. Maniwala ka lang. This was not just a detail. This was divine encouragement. God was planting hope in Mary's heart through Elizabeth's story. Bakit? Kasi si Lord, He confirms His word through community. He builds faith by showing fruit in others. Elizabeth's pregnancy was God's way of saying, Mary, wala ka mga nakikitang confirmation sa sarili mo ngayon, pero may ebidensya sa paligid mo. Huwag kang bibitaw, Mary. Minsan kasi sa gitna ng calling mo, hindi mo pa nararamdaman ang movement. Wala ka pang proof. Feeling mo, nag-iisa ka rin. Walang nagsusupport at nag-i-encourage, kapatid. Magpatuloy ka pa rin. Dahil si Lord, magpapakita ng Elizabeth sa paligid mo. Hindi para mainggit ka, kundi para ma-encourage ka. Dahil sabi sa Proverbs chapter 27 verse 17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Sabi dito, from sharpens iron. Hindi sinabing plastic or kahoy, di ba? In other words, kung gusto mong tumalas ang pananampalataya mo, kailangan mong dumikit sa mga taong matalas din sa Diyos. Dumikit ka sa may apoy, yung patuloy kang pinapalakas kapag nanghihina ka, hindi yung pinanghihina ka lalo habang paulit-ulit ka rin nawawala ng apoy. Ang tunay na sharpening, yung mga Elizabeth, mga taong nagpipray para sa iyo, may nagtutulak sa iyo pabalik sa presensya ng Diyos at nagse-celebrate sa success mo sa kingdom ni Lord at nagsusupport sa mission mo kay Lord. Iwasan natin yung mga taong nagdududa sa tawag ng ating Panginoon. Sumama tayo sa mga nag-aapoy sa pananampalataya. And here's the truth, mga kapatid. Hindi lahat ng babae na nakapaligid sa iyo ay Elizabeth. Pero meron din namang mga babae na itinakda ng Diyos para i-affirm ang pananampalataya mo. Hindi pagdudahan. Para ipag-pray ka, hindi i-compare ka. Ang totoong godly sisterhood, hindi inggitan, hindi hilahan pababa, kundi empowerment through encouragement. Confirmation through the Spirit. Unity, not competition. We don't just need friends, we need faith sharpeners. We don't just need people who agree with us, we need people who will align us with God's truth. Kaya, kung meron kang Elizabeth sa buhay mo, yung taong ginagamit ni Lord para tumalas ka, i-appreciate mo siya, kapatid. Ipagpasalamat mo sa Diyos. That's why Mary went to Elizabeth, because faith needs fuel. At madalas, ang kasulina mo ay hindi impormasyon, kundi relasyon, godly connections, spirit-filled companions. Sabi sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10, two are better than one. If either of them falls down, no one can help them. Help other up. So kapatid, tanong, sino ang Elizabeth mo? At kaninong Mary ka tinatawag ni Lord na palakasin? Isang Elizabeth na nagsasabi sa iyong pinagpala ka, you are chosen, kaya mo yan, tuloy mo lang yan sis. Tuloy mo lang pagsiserve mo kay Lord. Someone who will pray for you, not pray on you. Encourage you, not embarrass you. Strengthen your calling, not silence it. Kaya kapatid, tanungin mo sarili mo,
Sino ang Elizabeth sa buhay ko? At kanino ka rin tinatawag ni Lord na maging Elizabeth para magpalakas ng loob ng ibang tinawag niya? Dahil ang babae na puspos ng espiritu ay hindi naninira ng kapwa babae. She builds, she blesses, and most importantly, she believes in God's promises. Amen, kapatid? Availability is good, believing is powerful, pero may isa pang mahalagang susi. Mahalagang susi, commitment. Kaya for our third point mga kapatid, committed to God's plan. Sige nga mga kapatid, i-type nyo nga dyan sa comment section, Lord, I will stay committed. And let's be honest for a moment mga kapatid. Ang daming tao ngayon ang excited sa umpisa, pero bihira ang committed hanggang dulo. Parang New Year's resolution lang, no? 'Di ba? Excited sa January kasi mauumpisahan yung pagda-diet. Yes, magda-diet na ako, pero nung na-discourage na pagdating ng February, marami nagsasabing, "Yes, Lord," habang inspired. Pero nung dumating ang pressure, nawala na ng prayer life. Nung dumating ang bagyo, nabuwal na. Yung dating, Lord, use me Lord. Naging Lord, time first muna ako dyan. Hindi lang sinagot ang panalangin, tumigil na rin sa pananampalataya. Mga kapatid, hindi lang po ito commitment na Lord, yes po, kapag Sunday service. It's about saying yes every single day. Mary was not just available, she was committed. Commitment is not just about starting, it's about finishing with what God called you to do. Kaya ang tanong mga kapatid, yung yes mo ba kay Lord, panandalian lang o panghabang buhay? Hanggang huli, maglilingkod. Sabi sa Luke chapter 1 verse 46, "My soul magnifies the Lord." After niyang tanggapin ang plano ng Diyos, hindi siya nagreklamo, nag-rejoice siya. She sang a song not after the breakthrough, but in the middle of uncertainty. Kahit mahirap kapatid, may awit pa rin siya sa puso. Kahit hindi pa kita ang end result, yung blessing, pinili niyang i-magnify ang Diyos, hindi yung pagsubok ang minagnify niya. At yung awit niya was a song of faith. Talagang na-encourage si Mary no, sa pagbisita niya kay Elizabeth. At napalakas ang kanyang faith para humarap sa kanyang pagdadaanan pa. Ikaw kapatid, magiging committed ka pa rin ba in the process of refining, pruning? Diba halimbawa, diba bago mo marating ang magagandang tanawin, halimbawa yung Mount Batulao or di kaya yung Mount Pulag, diba bago mo matanaw ang ganda ng Mount Pulag mula sa itaas, ang ganda ng sunrise, ang ganda ng Sea of Clouds, diba ang dami mo munang dadaanan na hindi maganda. May matarik na daan, minsan nga madilim, di ba? Madamo, malamig, nakakapagod, di ba? May lubak pa, di ba? Mahingal moment, may moments na gusto mo na lang din sumuko, gusto mo umatras. So, pagdating mo doon, masasabi mo na, worth it pala yung pagod ko, yung hingal ko, di ba? Yung lubak-lubak. Ganyan din mga kapatid ang pagsunod natin sa plano ng Diyos. No? Hindi man maging comfortable, hindi agad-agad makikita yung resulta. Pero kung committed ka talaga mula umpisa hanggang dulo, makikita mo rin na ang kabuuan, ang kagandahan ng plano ng ating Panginoon. Kagaya ni Mary, alam na marami siyang pagdadaanan, alam niya yun. Hindi ito simple, hindi ito madali, pero hindi siya iniwan ng Diyos. Kasama niya ang Panginoon. Pinalakas siya ng anghel, pinalakas siya ni Elizabeth. At maging ikaw din kapatid, hindi ka rin nag-iisa sa journey mo. Back up mo ang langit mga kapatid sa misyon mo at pinapagawa ng ating Panginoon. Ano ba ang naging tugon ni Mary dito? She sang a praise of faith. Bakit napaawit si Mary? Hindi dahil everything was perfect, but because she knew her God is faithful. Umawit siya ng papuri dahil alam niyang tapat ang Diyos. She trusted His purpose and she rejoiced in the middle of uncertainty. Ikaw kapatid, committed ka pa rin ba in the process of refining and pruning? Mapapaawit ka pa rin ba kahit hindi mo nakikita ang breakthrough? Kayang-kaya mo pa rin bang sabihin, "My soul magnifies the Lord"? Kahit nalulupay-pay na ang puso mo, makakapagpuri ka pa rin ba? Kahit magmugto na ang mata mo sa pagluha? Ang totoo kapatid, kapag sa proseso ka tumingin, masasaktan ka. Kapag emotions ang basihan, bibitaw ka talaga. Kapag tao lang ang standard mo, madidisappoint ka.
Pero kapag ang mata mo nakafix, nakafocus sa Diyos, hindi ka basta-basta matitinag. Kaya kapag nakatingin ka, kapatid, sa suffering, malulunod ka talaga sa discouragement. Hindi ito, Lord, na I will praise you, Lord, pag okay ang lahat. Kundi, Lord, I will praise you kahit hindi pa okay. Mary praised God not because it was easy, but because God was worthy. Kapag ang tingin mo, kapatid, ay sa purpose ng Diyos, makikita mo ang pag-asa kahit sa gitna ng paghihirap. Kung mga kapatid, don't focus on the fire. Focus on Jesus. Don't dwell on the temporary pain. Trust God for the eternal gain. Because God is not wasting your process. He's preparing you for His promise. Romans chapter 8 verse 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Amen! Si Mary, hindi niya minagnify ang sitwasyon. Lord, grabe naman pagsubok to. Ayoko na, Lord. Suko na ako. Hindi, diba? Kumbaga, bagkus minagnify niya ang kanyang tagapagligtas. Wala pa siyang baby bump, pero may praise burst na sa puso niya. Ganyan ang totoong commitment, mga kapatid. Hindi nakabase sa nararamdaman, kundi sa katapatan ng Diyos. Yung kahit masakit na, aawit pa rin ako, Lord. Kahit may luha ka na, may hallelujah pa rin. Kahit hindi malinaw, nagtitiwala ka pa rin. Isaiah chapter 26 verse 3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Kapag matatag ang isip mo sa Diyos, mga kapatid, hindi basta-basta magigiba ng pressure o problema kasi may peace ka eh. Kahit nasa gitna ka ng storm, dahil ang tiwala mo na sa Panginoon. Yun ang peace na nagmumula sa Panginoon, hindi galing sa mundo ito, hindi sa sitwasyon. Dahil ang pundasyon mo ay nakaangkla sa may hawak ng solusyon na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Tandaan mo ang pangako ni Lord sa John chapter 16 verse 33. In this world, you will have trouble, but take heart! Jesus has already overcome the world. Amen! Kaya kapatid, patuloy ka lang sa buwak mo kay Jesus. Even when you feel unseen at hindi ka nare-recognize, diba? Kahit parang walang nakakakita, may Diyos na nakakakita. Kahit hindi ka na-appreciate ngayon, may langit na pumapalakpak. Heaven rejoices small step of obedience you take. Sabi sa Galatians chapter 1 verse 10, obviously, we're not trying to win the approval of people, but of God. If pleasing people were my goal, I would not be Christ's servant. Kapatid, si Lord ang pinaglilingkuran natin, hindi ang tao. So don't give up in the process. Don't stop singing in the middle. Don't stop serving even when it's unseen. Because what you do in secret, God rewards in eternity. Kahit wala na si Mary physically dito sa mundo, mga kapatid, no? Yung kwento ng commitment niya, belief, kanyang paniniwala, pananalig, pananampalataya sa Panginoon ay patuloy na nagpapalakas sa atin ngayon. Patuloy na nagbibigay ng pag-asa. Patuloy na papaalala kung siya nagamit ng Diyos noon, ikaw rin, kapatid. Pwede kang gamitin ng Diyos ngayon. Dahil ang Diyos na tumawag kay Mary noon ay iisang Diyos pa rin ang kumikilos ngayon. Gagamitin kanya ng pamalakasan kagaya ni Mary, no? Sa kanyang kaharian. Kaya ang kwento mo ngayon, kapatid, pwedeng maging lakas ng iba bukas. Kaya mga kapatid, tuloy mo lang yung ginagawa mo ngayon sa ating Panginoon kahit walang nakakakita, si Lord ang nakakakita. Your obedience now can bless generations later. Remember, God is writing your story and your commitment is part of someone else's breakthrough. At ang Diyos na may hawak ng panahon, hindi siya nakakalimot sa mga taong available sa Kanya. May pananalig, may commitment just like Mary. Because someone will need your story one day. Napakaganda no ng pananampalataya ni Maria. Yes, we admire Mary's availability, her belief, and her commitment. Pero huwag nating kalilimutan, mga kapatid, ang bida sa kwento ay hindi talaga si Mary, kundi si Jesus. Hindi naman si Mary ang tagapagligtas eh.
Siya ay ginamit lamang ng Panginoong Diyos. Pero hindi siya ang Diyos. Luke chapter 1 verse 38, sabi niya, I am the Lord's servant. Mary answered. In Luke chapter 1 verse 37, my spirit rejoices in God my Savior. So malinaw na kahit si Mary, nangangailangan din siya ng tagapagligtas. Hindi niya sinabing siya ang Savior. Oo, blessed si Mary, highly favored siya, chosen one siya, pero hindi siya ang sinamba ng mga apostol. Hindi rin siya ang nagturo na sambahin siya. Ang laman ng kanyang puso at kanta ay papuri patungkol sa ating Panginoon, purihin ang Diyos, hindi patungkol sa sarili niya. She never accepted worship. So, bakit siya sinasamba ng ilan? Wala kahit isang verse sa Bible, mga kapatid, na sinabi na sinamba si Mary o sasambahin si Mary. Ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay laging tinuturo pabalik sa Diyos. Only Jesus, the mediator, siya ang nag-alay ng kanyang sarili sa krus, hindi si Mary. Dahil sa pagbuhos ng dugo ng ating Panginoon sa krus, nalinis ang ating mga kasalanan. Hindi natin kailangan ng ibang tulay dahil si Jesus lamang ang tanging daan, ang katotohanan at siyang buhay. Siya ang magdadala sa atin sa promised land, sa buhay na walang hanggan. Hindi si Mary, si Jesus yun. Yes, we honor Mary's example, but we worship only Jesus. She pointed to Jesus. Kaya let us do the same, mga kapatid. Ibalik natin ang papuri at pagsamba sa ating Panginoon, hindi kay Mary. Dahil dinala siya ni Mary sa kanyang sinapupunan. Pero si Jesus ang nagdala ng krus para sa ating mga kasalanan. Nararapat lamang na ibalik natin lahat ng papuri at pagsamba sa ating Panginoong Jesus at hindi kay Mary. Kung ikaw to, kapatid, na alam mong tagal ka na rin tinatawag ni Lord, pero parang si Mary nung una, nagtatanong ka, Lord, paano bang mangyayari ito? Pero ang sagot ng langit sa'yo ngayon, with God, nothing shall be impossible. Hindi pa huli ang lahat to say yes to God. And Lord, here I am, use me. Yung mga kapatid, kung ikaw to na nag-aalinlangan pa rin sa pinapagawa ng ating Panginoon, hindi pa tinatanggap bilang Panginoon na tagapagligtas sa kanyang buhay, ito na ang perfect time para tanggapin natin siya. Humingi tayo ng tawad sa Kanya sa lahat ng ating mga kasalanan, sa lahat ng ating mga pagkukulang, dahil hindi naman talaga natin kaya magkaroon ng kaligtasan kung sa sarili lang natin at kung sa pamamagitan ng Mary, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, sabayan niyo ako sa panalangin, tatanggapin natin ng buong puso ang ating Panginoon ngayong gabi. Sabayan niyo ako sa pagtanggap sa ating Panginoon. Bukan natin ang mga bibig natin, itaas natin ang mga dalawang kamay natin at ipikit natin ang mata natin. At huwag natin papansinin yung mga katabi natin, mga kapatid. Personal ito ang pagtawag ng Panginoon sa iyo ngayon. Yung mga kapatid, sabayan niyo. Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Lord, isa po akong makasalanan. At Panginoon, pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking pagkukulang at lahat ng aking kalabasan. Sa mga oras na to, Lord, pinubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay, at pinapapasok kita at tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Lord, sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. At kung sumabay ka, kapatid, sa panalangin natin na mula sa puso at tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, congratulations, dahil meron ka ng buhay na walang hanggan sa langit. At yan, mga kapatid, in 5 minutes, matatapos na po tayo, no? Pero bago ang lahat, itataas muna natin sa panalangin ng bawat isa, mga kapatiran natin, ang ating simbahan. At sabayan niyo ako, mga kapatid, you can say yes, you can agree with me, say yes, thank you, Lord. Yes, Lord, hallelujah. We magnify your name, Panginoon. We bless your name. Thank you, Lord Jesus, sa gabing ito, sa mensahe mo na nagbukas sa aming isipan, Panginoon, sa iyong katotohanan, at nagbukas na aming puso para tanggapin ang iyong salita. Lord, ang
salita mo ay totoong buhay, makapangyarihan, tagos sa aming puso at kaluluwa. Salamat, Panginoon, sa istorya ni Mary. Nagbigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan upang magpatuloy na maniwala, Panginoon, sa plano mo. Maniwala, Panginoon, na kami ay tinawag mo, Panginoon, para sa iyong layunin. Alam namin, Panginoon, ang mga tinawag mo ay gagamitin mo sa pangmalakasan. Ngayon pa lang ay hinihingi na namin, Panginoon, ang iyong pagsama, yung pangako na proteksyon sa amin at provision sa bawat misyon pinapagawa mo. Salamat, Lord. Kami ay hindi natitinag sapagkat tapat ang tumawag sa amin. Kaya Lord, sa gabing ito, nadalangin ko, Panginoon, tinataas ko sa iyo, Lord, ang mga kapatid ko na nandirito ngayon. Patuloy mo, Lord, ang pagpalain, mga patuloy na nakikinig sa iyo, Gita, at patuloy na tinatanggap. Tinataas ko po, Lord, ang pangangailangan ng bawat isa. Kakaranas ngayong oras na ito, Panginoon, na iba't ibang karamdaman, yung mga nananakit ang ulo, may mga lagnat, masama ang pakiramdam, at mga kapatid namin, Panginoon, na nasa ospital, yung may mga findings, Panginoon, sa check-up, walang imposible sa iyo, Lord. Ikaw, ang aming tapat na Diyos, na siyang nagpapagaling, sumasagot sa mga panalangin. Kagaya ng pangako mo, Lord, kay Mary, i-restore mo ang lahat ng aming mga karamdaman, mula ulo hanggang talampakan. Sa mga kapatid namin na mga pinagdadaanan, mga natatakot, Panginoon, mga hindi nakakatulog sa gabi, in Jesus' name, pinapawi mo na lahat, mga pag-aalinlangan, lahat ng mga espiritu, mga hindi kaayon sa espiritu mo, out in Jesus' name. Pinapalayas mo ng Panginoon kung espiritu ng pagkatakot, espiritu ng pagkaduwag, Panginoon, espiritu, Panginoon, ng depression, espiritu ng anxiety, ng stress, sa pangalan ni Jesus, pinapalitan mo, Lord, ng espiritu ng kapayapaan, Panginoon, peace. Itong peace na nagmumula sa iyo at hindi galing sa mundo. Kaya, Panginoon, salamat sa kagalingan at tinataas ko rin, Panginoon, mga kapatid namin, Lord, na patuloy din paggamit sa iyong kaharian through giving, through tithing, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ang mga pagpapala ay nakahanda na sa mga anak mo rin na handang tumugon, Panginoon. Patuloy na mag-ingat sa mga anak mo, sa mga trabaho. Ikaw magpapalago sa mga negosyo. Ikaw din, Lord, magpo-provide sa mga bayarin monthly, Panginoon, sa mga bills, Panginoon, bagay sa mga tuition fees, Panginoon, mga pangangailangan sa araw-araw. Ikaw aming Jehovah Jireh, Panginoon. You are our provider. At kagaya kay Abraham, Panginoon, nariyan ang sagot, nariyan ang solusyon. Bago pa naman namin hingiin sa iyo, ay nalalaman mo ng Panginoon lahat ng aming pangangailangan. Kaya hindi kami mangangamba, hindi kami mag-aalala, sapagkat nariyan na ang kasagutan. Kaya Lord, maraming salamat, Lord, sa kagalingan, sa proteksyon, Panginoon, sa bawat isa upang makapagpatuloy kami. At ikaw din po, Lord, ang magpapalakas sa amin sa misyon kung saan mo kami tinawag, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, dagdagan mo yung faith namin na makapagpatuloy pa, Panginoon. Makapag-encourage pa, Panginoon, patuloy na maglingkod sa iyong kaharian. Sa sanktuaryo namin, ikaw mag-provide, Lord, yung pangangailangan namin para matapos na rin ito. At Lord, salamat po sa pag-bless, Panginoon, sa mga anak mo. Kaya Lord, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong gabing ito, Panginoon. Sa mga kasagutan, sa mga panalangin namin, Panginoon. Sa pangako mong proteksyon, sa pangako mo, Lord, provision, Panginoon. Sa pangako mong restoration, Panginoon, this month of July, Panginoon, na unti-unti ay nararanasan namin, Panginoon. At patuloy mong pinaparanas sa mga anak mo. Iniklaim na namin lahat ng ito, Lord, at pinabalik namin lahat ng papurit at samba sa tanging banal na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Thank you, Lord, mga kapatid. Tapos na po tayo no, sa ating OPM ngayong Wednesday night. Tunay nga pinagpala tayo ng presensya at salita ng Panginoon. Maraming salamat po, mga kapatid, for joining us tonight. At syempre, no, iniimbitahan ko po kayo sa ating Sunday worship service, no, sa ating Sunday service. Located po ito sa Gig Mall, 2nd floor, Pulang Lupa, Las Piñas City at 11:30 a.m. po, mga kapatid, no, ang ating service time. Ayan, sabay-sabay po tayo magpuri at mag-aral ng salita ng ating Panginoon at mag-fellowship bilang isang pamilya sa pananampalataya. At muli, ako nga po muli ang inyong lingkod, Sister Novi Montoya, ang inyong mga kasama tuwing Wednesday night. Ayan, thank you, Lord. At syempre, ayan mga kapatid, sabay-sabay tayo. Let's declare, I am a child
child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, amen. Ours in you, Messiah. That's our Lord Jesus Christ, the Lord of all lords and the King of all kings. Thank you, mga kapatid, for joining us tonight. Keep shining brightly for Jesus. God bless and good night, mga kapatid. Bye!